Bibingka na gawa sa kamoteng kahoy, hindi tumitigas at syempre malaleche flan ang lasa. Tara, gawin natin yan. Panoorin mo ang video na to. At dito nga ay gumamit tayo ng ilang peraso guys na cassava. Pero ang gagamitin lang natin guys ay 2 cups ng grated cassava. Kayo na lang yung bahala kung gusto nyo dagdagan yung ingredients. Pero 2 cups lang ng grated cassava yung kailangan natin dito. At pagkatapos nga nating linisan, yung ating kamoteng kahoy ay dinadgad na natin ito. Kulay yellow variant yung ginamit natin dito na kamoteng kahoy. Ayan, dadgarin nga lang natin yan guys. At take note, hindi po natin yan pipigaan guys ha. I-retain natin yung kanyang katas dahil isa yung sa magpapalinamnam. At dito nga ay gumamit tayo ng 2 itlog. Tapos 1/2 teaspoon vanilla essence. 1/2 cup white sugar. 1 cup coconut milk. 3/4 cup condensed milk. 3/4 cup evaporated milk, 3 tablespoon ng melted butter, at halu-haluin nga lang natin yan. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 cup glutinous rice flour. Ayan, sinala lang natin yan guys para mawala yung buo-buo niya. Pagkatapos nga nating salain ay syempre haluin natin yan hanggang mawala na yung buo-buo niya. Pero in my case, hindi natin nadala yan sa pahalo-halo kaya gumamit tayo dito ng salaan. Ayan, as you can see, buo-buo pa rin yung ating glutinous rice flour. Kaya ayan, gumamit tayo ng salaan para mawala yung buo-buo niya. I suggest na ganito rin yung gawin nyo para maging smooth yung mixture natin. At pagkatapos nga yan ay nilagay na natin yung ating 2 cups grated cassava. Hindi ko na yan piniga guys ha. Dahil sa amin pag gumagawa kami ng ganito hindi na namin pinipiga. Sabi nila nakakalasan daw yun. Pero sa awa ng Diyos buhay pa naman kami hanggang ngayon. At ayan, pagkatapos nating haluin ay nilagay na natin sa baking pan. Nilagyan natin ng aluminum foil. Ayan, sakto yung ating lalagyan dun sa mixture na ginawa natin. At ibibake lang natin yan ng 180 degrees Celsius 30 to 35 minutes yung ginawa kong pag-bake dito guys. Depende yan sa kapal ng inyong magiging bibingka cassava cake. At ayan, at pag naluto na nga natin yung ating bibingka ay may natira akong condensed milk at nilagay ko dyan sa ibabaw. Ayan, i-spread lang natin. Optional lang ito guys kung gusto niyo ng toppings ha. Pero mas masarap kung merong ganito. At nilagyan din natin yan ng cheese. Melted cheese, any cheese ay pwede yung ilagay dyan. At ayan, ibibake ulit natin yan ng 10 to 15 minutes. Ayan. At ito na yung ating naluto. Diba para siyang leche flan? Sobrang lambot nito guys. Grabe yung lasa nito guys. Panlaban talaga siya. Pwedeng pambenta or pang negosyo. At isa pa, hindi siya tumitigas kahit ilagay nyo sa ref. Unlike nung nabibili natin na bibingka or cassava cake. Pag nilagay natin sa ref, tumitigas na siya. Ganun yung experience ko. Pero ito, sobrang lambot pa rin niya. Kaya subukan nyo na yung ganitong recipe. Sobrang sarap niya guys. Pwede itong panghanda lalo na ngayong darating na Kapaskuhan. I'm sure magugustuhan ito ng mga family members nyo lalo na kapag mahilig sila sa sweets. Ayan. Ayan, ganyan yung itsura niya. Kahit galing sa ref, sobrang lambot pa rin talaga ng texture niya. Malaleche flan talaga yung lasa. Kaya tara guys, merienda tayo!